ko, kapatid na Noli De Castro, the former Vice President of the Republic of the Philippines and a newscaster, versus Attorney Turon. Attorney Turon ng KOJC. Pakinggan natin mga kababayan ko sa isang panayam sa ABS-CBN. Naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Ayan, speaking dyan. No? Speaking dyan. Unang banat ni Attorney Turon dito, mga kababayan ko. Si Attorney Turon pinupunan niya, mga kababayan ko, na pinipilit daw ni Kibuloy na gumawa ng aksyon ng batas natin dito. Susuko siya. Tapos, mga kababayan ko, susuko siya. Tapos, mga kapatid, ay magsasalita siya ng ano. Ang tawag nito, magsasalita itong si Kibuloy at lalabas na para magkaroon ng pagharap dito sa Pilipinas. Pero ang katangi-tangi niyang bagong hiling niya, mga kababayan, wag siya ipadala sa Amerika. Ayaw niya mapadala sa Amerika. Tuloy. Ay di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Galing nito ni Canoli, no? Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumul... Ano yung una? Teka lang. Kaso to Ano? Na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney! Alam mo, ang kailangan lang kasi dito ni Kibuloy, humarap Huwag na maipagmatigasan sa batas Alam nyo, ang batas natin hindi bababa kay Kibuloy. No? Kahit siya pa ang anak ng Diyos. Kahit siya pa ang self-proclaimed na appointed son of God. Hindi bababa ang batas natin sa kanya. Kaya tama si kapatid na Noli dito Tuloy. Yan. Ay di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, tama yun. wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, yung fight sa US meron din. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Attorney, son of God siya? Oo nga naman, may punto dito si Canoli De Castro naman, number one na nakita ko, if he is the true son of God, mga kababayan ko, ang sasabihin niya dito, pwede naman siya, kung talagang kiniklaim niya na ang Diyos Ama ay appointed son nga daw siya ang bagong Kristo sa henerasyon, mga kababayan. Pwede naman siya dumalangin dun sa Godfather na Ama, sa tatay niya, mga kababayan ko, na pawalang bisa yung mga niya at hipuin ang mga puso ng mga ng mga korte. Because nothing's impossible to Godfather, mga kababayan ko. Di ba? Wala namang problema. Pangalawa, ayaw niya lumabas because natatakot siya ngayon pala. Ang kinakatakot niya, ito anak ng Diyos. Takot sa kaso. Takot mapunta sa Amerika. Tuloy. Naniniwala ba kayo sa son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. We don't care if you are a Muslim. No, we don't care if you are a Muslim. Pastor Kibuloy claimed that he is the appointed son of God. He is the new Jesus Christ. In Quran, there is a prophet named Jesus, Yeshua. Alam mo, Attorney Turon, kung nabasag ka kay Noli De Castro, mababasag ka rin sa akin. 'Di ba?
ang turo ng Quran, there is, sa mga Muslim po nating kapatid dito, si Kristo ay ano? Propeta! Tama? Mga kababayan ko, ano claimant ni Quiboloy, Attorney Turon? Deklaro natin to ha, ano ang claimant ni Quiboloy? Ang claimant ni Quiboloy, he is the appointed Son of God. If he is the appointed Son of God, he is the new Jesus Christ na ngayon. Aba, Attorney Turon, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ba't labag sa pananampalataya ng Quran yan? Hindi ba labag sa pananampalataya ng Muslim yan? Na ang propeta nyo sa Quran na si Jesus ay binababoy ni Quiboloy. In respect sa lahat po ng mga kapatid dating Muslim na nanonood sa akin ngayon. Diba? Inshallah. Respeto sa lahat. Mga kapatid nating Muslim dyan, hindi po ba labag sa panuntunan at sa pag-aaral ng Quran na ang propeta ay nire-respeto, dapat ay ginagawang nire-respeto bilang propeta ng ating Diyos Ama, ng Allah, na isinigaw ni Muhammad na Allahu Akbar. Tama? Isang propeta si Jesus sa Quran. Pero yung pinagtatanggol nitong Muslim na abogado na si Turon, mga kababayan ko, ay binababoy ang pangalan ng isang propeta. Mga kababayan ko, tama ba ako mga kapatid? Correct me if I'm wrong. Mga kapatid, tama? Si Jesus sa Quran ay propeta. At ang sinasabi ni Quiboloy sa taong bayan, sa mga membro na siya ang bagong Hesukristo sa Pilipinas. Not directly that Quiboloy said that I am Jesus Christ sa mundo. Pero ang batayan dito mga kababayan ko, number 1, Quiboloy said, akin ang mundo, akin ang kaluluwa nyo. Who said that in the Bible? That is Jesus Christ. Mga kababayan ko, tama? Mga kapatid. And the second, my godfather talked me last night. Nag-usap daw sila ng tatay niya last night. Sabi niya gano'n ni Quiboloy. Mga kababayan ko, siya daw ang ang tatay daw, kung ang ama daw ay ama, siya daw ay ang anak at ang anak ay siyang ama. Wala na siya pinagkaiba kay Kristo. Mga kababayan. Pucha, huwag mo akong tatalunin. Magaling ako sa theology. Bago ako naging komentarista dito, mga kababayan ko, nakikipagdebate ako in terms of theology, mga kababayan ko. Kaya wag mo akong dadalihin sa Biblia, Attorney Torion, ang dami mong mistake dyan. Diba? Mga kababayan ko, ang sabi ni Quiboloy, he is the new Jesus Christ sa Pilipinas. That's why nagtayo si Quiboloy ng New Jerusalem. Saan? Sa Davao. At yung Kristo ngayon na nasa KOJC, mga kababayan ko, nagpapakasasa sa eroplano, sa helicopter, mamahaling sasakyan, sports car, mga kababayan ko. At ang pinakamatindi dito, mga kapatid, buhay, mayaman at hari nga itong Kristo ng KOJC. Kung if you are a Muslim talaga, no, you will, Attorney Turon, you will respect the prophet. Hindi sa alang-alang ng trabaho at pera. Walang Muslim akong kilala. Wala akong Muslim na kilala, mga kababayan ko, na maniniwala ipagpapalit ang propeta kaysa sa kapera. Tama, mga kababayan ko? Di ba? Mga kababayan, totoo sinasabi ko. Wala akong kilalang Muslim na ganyan. Ang Muslim, nire-respeto kahit si Jesus, kahit bilang propeta. Sa Kristiyano, si Jesus ay Diyos. Tama? But there is a difference between the Quran and the Bible. But some of the Muslim, mga kababayan ko, nakilala ko, lalong-lalo sa Quiapo, kapag sinabing si Jesus, mga kababayan ko, Jesus Christ is a prophet. At yung nagpapanggap na propeta na si Quiboloy ay pinagtatanggol ng isang abogadong Muslim. Yun ang pinakamahirap na tanong doon. Paano ngayon ipapaliwanag ng mga pulpul vloggers nila to ngayon? Mahirap i-debunk yan. Diba? Tingnan mo sagot ni Attorney Turon.
abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Mali ka dyan. Mali ka dyan. Mali ka dyan. Kung kami ng mga Katoliko at Kristiyano, ayaw namin i-claim si Kibuloy na isang Diyos, na si Kristo ng lupa ngayon. Lalo na kayong mga, lalo na itong, not all the Muslim ha, lalo na itong abogadong Muslim na nirerespeto ang propetang Jesus, na propetang si Jesus, mga kababayan ko, ay ginagamit at kinakasangkapan sa pangalan ni Kibuloy. How can you respect that, attorney? No? It means, mga kababayan ko, it's very clear on me na pinagtatanggol mo yung kliyente mo because of money. Oh, tuloy. Hindi po ako nagda-drop sa ganoon pong level. Yun po ang kanina. Hindi ka nag-drop sa ganoon level, pero tingin mo ay Kibuloy, ano? Hindi yung level yun, tinatanong ko kayo. Kaya nga eh. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, attorney, kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli. Di dapat palabasin mo na si Kibuloy. Kung choices to choices naman pala ang pag-uusapan dito, kung ganyan ang mangyayari, simple lang, palabasin nyo si Kibuloy nang matapos na to. Anak ka ng teteng, attorney, dami nyong pasakali Todo tanggol si Turon no? Anyway, trabaho niya yun as a lawyer, mga kababayan ko. Na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Ha? Hindi. Gumawa ng sariling batas si attorney Tuloy. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So, patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. Tama yun! At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya, at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Tama ka doon, kapatid na Dolly! Basag si Turon dito, kaya pala tawa ng tawa Si Attorney Toroto, tuloy. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. Ayun naman pala He requested lang. Kailan? Anong i-request niya? Anong i-request niya na wag siyang ipadala ng korte at i-extradite sa US? Yung ba yun? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaya pala binabanatan nyo si President Bongbong Marcos kasi gusto nyong utusan si presidente na gumawa. Anak ko! Sir ang ayaw lang talaga niya na gusto nyong utusan si President Bongbong Marcos na gumawa ng written na gusto nyong mangyari na Attorney Turon na sabihin ni President Bongbong Marcos doon na huwag ipadala si Kibuloy sa US? Tuloy. Baka ipadala siya doon sa United States. O baka lang pala. Amerika na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito Ganito yan, attorney. I get your point. Hindi ako magaling sa batas. Kung ma-dismiss ang kaso niya dito, pwede niyang i-apela sa US yon sa federal court, mga kababayan ko, at sa federal court na na-dismiss nga yung kaso ko dito sa Pilipinas Sasabihin nyo sa kanya sa US, iisa lang. Pero kung dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ay guilty siya at hindi siya acquitted, maybe sa Amerika, gagamitin din sa kanya yon na nagawa mo sa Pilipinas, kaya mo rin gawin dito sa US. Biruin mo mga kababayan ko, nanggahasa ka, di umano, sa US. Pati ba naman sa Pilipinas, iisa yung kwento? Ano yun, nag-usap sila? Magkaiba ng buwan, magkaiba ng taon, mga kababayan ko, nag-usap sila? Ang galing naman nun. Diba? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan ko, there is a story that one KOJC member tells me something na natawa ako. Totoo. Ito mga kababayan ko. Hindi ko napapangalanan kung sinong KOJC member to, no?
Kwento niya sa akin to. Alam mo, si Kiboloy, nagtangka daw talaga. Kaya siya nakasuhan ng sexually, tawag nito, yung kaso na di umano'y panggagahasa, mga kababayan ko. Sexually assault, no? Nagtangka pala to si Kiboloy na mag-asawa. Totoo, nagtangka siya mag-asawa. Nagtangka siyang jumerger ng member. At yung member na yun, mga kababayan ko, ang kwento dito, tinangka niya mag-asawa at magkaroon ng kapareha para meron siyang tagapagmana at magkaroon siya ng anak. But suddenly, mga kababayan ko, hindi sila magkasundo. Mga kababayan ko, hindi sila magkasundo ng mga magulang, ng mga ano. Ang ginawa ni Kiboloy, kumuha ng miyembro, sa miyembro niya, kapag tinikman mo parang ang dating ito, pag tinikman mo sila dito, parang kang tumikim doon ng holy water. Gano'n ang kwento, mga kababayan ko. Kaya yung sa Amerika, sinampahan siya ng kaso, mga kababayan ko. At dito naman sa Pilipinas, mga kababayan ko, parehas din ang nangyari. Hindi naman pwedeng coincidence lang yun. Tumikim ka doon, tumikim ka rin dito sa Pilipinas. Di ba? Sinampahan ka rin ng kaso. Oh. Second, mga kababayan ko, nag-smuggle siya ng dollar sa Hawaii to nahuli. Si Kiboloy. Nahuli sila ng immigration, mga kapatid. Diba? Tuloy. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman o. Hindi niya pwedeng gawin ito. Pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony. Tony. Yes po. Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi niyo mga Lacson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan. Wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? No, yun din ang tanong ko doon. Di ba, mga kababayan ko? Paano ka maniniwala? Paano mo masasabi na you are acquitted sa lahat ng mga kaso na yan? Di ba, mga kababayan ko? Paano mo masasabi, mga kababayan ko, na hindi mo ginawa yan kung hindi ka naman lumalabas? Kasi ako, sa totoo lang ang mga nagtatago para sa akin, nagiging pugante, yan yung mga may ginawang kasalanan. Mga kapatid, siguro tama yung kwento sa akin ng isang KOJC member na itong si Kiboloy, tumikim ng bagets, mga kababayan ko, at ang paboritong shampoo ay Palmolive. Baka totoo yan, no? Tanong lang, no? Baka totoo yan kasi sa mga nangyayari ngayon, sa mga nagiging ganap, mga kababayan ko, sa kakatago niya ng kakatago, lumalabas dito na guilty yung nangyayari. Tuloy, mga kababayan ko. Paano po? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. Pwede yan. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Yun naman pala edi palabasin nyo si Kiboloy. Yun lang ang natatanging paraan. Kung naman pala ang diskarte nyo, attorney. Alam nyo naman pala yung gagawin na batas Alam nyo naman pala gagawin na Alam nyo naman pala yung gagawin Ang tanong dito, ba't pa natin pinatatagal? Sumuko na si Kiboloy. Lumabas na si Kiboloy sa lungga niya sa bunker. Tuloy. Yan po, part yun ng choice niya. Tulio versus Miranda po yan. Kung ma-prove niya yung innocence doon, na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct. Di ba? Puro rule of law kayo, attorney. Visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niya lumabas. Correct. Tunahin niyang wala siyang kasalanan. Tama. Yun ang malinaw dyan.
Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan. O yun naman pala eh! Pinahirapan mo ka pa kami, Atty. Toron eh! Pwede naman pala lumabas si Kibuloy, ba't hindi mo pa palabas si Kibuloy? Pwede naman pala lumabas si Pastor Kibuloy, ba't ayaw nyo pang palabasin? What's the reason yung bakit pinatatagal nyo ng pinatatagal tong issue na to, and until now, nagiging issue pa rin siya? Tuloy. Based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan. Subukan natin, palabasin nyo. Mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan. And then, mag-file ng motion for withdrawal of information in court. Yan. Hindi pa siya nag-surrender, ha? And then the court will grant it. Mangyayari yan. It's within our rule of law po. Okay, rule of law. Saka, garanting lang. Ipapatunay. Teka muna, attorney. Deny. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Yan! Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Saka nga naman talaga makakita ng ganun, no, mga kababayan ko. Sasabihin mo na pagaganahin mo yung rule of law ng batas kung ikaw naman mismo sa sarili mo tago ka ng tago. Hinahalintulan niya si Ping Lacson mga kababayan ko Hinahalintulan si Ping Lacson. Ping Lacson, mga kababayan ko, bago dumating sa Pilipinas, mga kapatid, absuelto na sa kaso. Napatunayan niya na hindi siya kasali doon because there is we don't know kung anong ginawa ni Ping Lacson. But, mga kababayan ko, nakakatawa kasi to. Nakakatawa tong mga ginagawa ni Atty. Toron. Gusto niyang gawin mag-ala Ping Lacson si Kibuloy. Gusto niyang gawin na mag-ala Ping Lacson tong si Kibuloy para nang sa ganon mapatunayan niya na gumagana ang rule of law kahit nagtatago si Kibuloy. Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Anong patunay? Anong ang patunay Actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. Wow, sana all. Pucha, gaano kaya bayad dito kay Atty. Toron sa pagiging abogado niya? The accused also has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Noli. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yun. Questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at sa warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din yan ng akusado. Ba't hindi lumilito si Kibuloy? Ay, nako! Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga at saka kayo mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Anay, sagaray ko. At hindi na ng banat ito ni Kanoli, Pero marunong talaga to si Atty. Toron, mga kababayan ko. Medyo magaling din yung kanyang defense mechanism, to be honest. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan na Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo.
Lahat Yes. ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? Correct. I'm not talking of Correct, mga kababayan ko. Ang trabaho ng abogado is more on defense mechanism talaga. Actually, to be honest, magaling din si Attorney Torion sa kanyang defense mechanism para protektahan si Kibuloy, no? But talo siya ng newscaster. Yung newscaster na naging vice president ng Pilipinas, putya, marunong sa batas, mga kababayan ko. But ang nangyayari dito, mga kababayan ko, pinataob siya ni kapatid na Noli dito eh. Kasi tingnan niyo yung banat ni kapatid na Noli. Simpleng atake. Binanggitan ni Attorney Toron ng kung ano-anong rule of law. Ang gusto niyang palabasin dito na pwedeng gawin na mangyari sa Pilipinas yon. Hindi nga naman maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino kagaya natin, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko, pwede siyang hulihin ng batas. Pwede ang mangyari sa'yo, fugitive ka, mga kababayan ko, pero huhulihin ka pa rin ng batas. Tuloy. Buloy. Pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Wala nga sinasabi. Makinig ho kayo. Pa lang po siya. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, pinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun. Sumasabat ho kayo kasi kayo kaya hindi nyo marinig. Buta si Attorney Toron dun, ha? Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Tama. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Pero, Okay. We have agreed to disagree. Po sa ating saligang batas, Oh. part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na Ay, nako. i-insist niya yung kanyang Attorney, sorry. innocence na hindi kailangan maging physically present before the jurisdiction of the court. Especially No. this No, case no, na may no, no. banta po sa kanyang buhay. No, walang banta sa buhay niya, hoy! Kwento lang ni Kibuloy yan. Diyos ko, humanap. Ito hirap sa abogado na to eh. There is no threat to Kibuloy. Who is Kibuloy para bigyan mo ng threat, mga kababayan ko? Wala. Sino gumawa ng threat sa sarili niya? Siya. Sino nag-anunsyo? Ang mga kababayan ko, SMNI. That is the mindset of a guilty person. At saka may threat Anong po banta? na i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang Okay. akin pong trabaho is to present the alternatives to my client and it is up to the client to Sige. choose which of the alternatives that he will. Okay. Sana po kaintindihan po ninyo. Hindi ko naintindihan. Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney. Sabi mo. Okay. Attorney ka, ako'y pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Attorney, maraming salamat po sa pangalan po ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po. We have to agree and disagree, mga kababayan ko. Ang disagree ako dito, yung sinasabi niya na may threat si Kibuloy. There is no threat to Kibuloy. Who is Kibuloy sa Pilipinas? Pastor. Na nagsasabing appointed son daw siya. Mga kababayan ko. 'Di ba? Pastor na nagsasabing appointed son daw siya at siya na daw ang Kristo. Mga kababayan. Para sa akin, mga kababayan ko, ang tawag dito, mga kapatid, well, disagree ako. Agree ako dito na hindi siya appointed son of God. Okay? Second, disagree ako, no, na sinasabi niya na may banta sa buhay niya. I remember that issue, siya lang ang gumagawa niyan, mga kapatid, para paganahin at gamitin dun sa kaso, mga kababayan ko. And disagree ako sa ginagawa ng abogado ni Toron kasi pinoprotektahan niya na hindi makalabas yung kanyang tawag nito, kanyang kliyente, dahil alam niya at suspetsa nila ipapatapon si Kibuloy sa Amerika. Tama? Guys, to all my followers and viewers right now, no? Tingnan mo si Tebes.
Hindi inuwi dito. Bakit? Gumugulong yung kaso. Si Kibuloy, mga kababayan ko, gugulong din yung kaso niyan. Kapag nahuli yan. Saka kung sakaling manalo sa kaso, haharapin niya pa yung kaso sa federal court sa Amerika. Ngayon, Attorney Toron, galingan mo yung pagtatago. Galingan mo yung pagbalangkas niyan. Dahil oras na makita si Kibuloy ng ating batas sa kinatataguan niya ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo, mananaig ang batas sa Pilipinas.